Sa oras na ito, samantalahin ko na rin ang panahon sa aklat ng 1 Peter chapter 1, verse 1 and verse 2 ay ating basahin ang ating text ang gagamitin. Sabi dito sa verse 1 and verse 2 ng book of 1 Peter, chapter 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father by the sanctifying work of the Spirit to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood. May grace and peace be yours in the fullest measure. Praise God. Ang Diyos ang magpala sa mga salitang binasa natin. Lahat tayo magsabing amen. Makakupo tayo sa oras na ito. Purihin ang Diyos at sa magandang umaga po sa bawat isa na ating tayo ngayon ay magkakasama. At dahilan nasa series tayo ngayon about sa biyaya ng Diyos at dito sa biyaya ng Diyos ay napakaraming mga bagay na ating pwedeng mabigyan ng pansin dahilan ang kabuuan ng sabihin natin, naniniwala ba kayo na ang dispensasyon o ang panahon na ating kinabubuhayan ngayon ay panahon ng biyaya? Ito'y nagpasimula ang tinatawag na dispensation of grace ng isilang ang ating Panginoong Hesus dito sa ibabaw ng salibutan. Dahil siya yung expression ng grace of God. Siya ang expression ng biyaya ng Diyos. At kapag merong biyaya, mga kapatid, wag nating kakalimutan na kapag ang biyaya ay ina-express, ay hindi pwedeng mawala ang pag-ibig. Yan ay, it goes hand in hand. Yan ay magkasama at magkalakip ang tinatawag na naalala ko ang pagpapahayag ng ating kapatid Branham na sabi niya, kapag ang pag-ibig ay na-project, then merong kung anong biyaya ang siyang dadaloy at gagawa. So yan ay bagay na napakahalaga. So sa verse nating binasa sa oras na ito ay nihiling ko ang biyaya ng Panginoon na tumulong para magpahayag ng ganitong bagay. Alam nyo, minsan ay tayo ay nag-aaral, nagsasaliksik tayo sa mga salita ng Diyos, but nakikita ko pa rin ng buhay, ang sarili natin, ang bawat isa sa atin, ay wala tayong, sabihin natin, kung hindi sa biyaya ng Diyos, wala tayong karapatan na magpahayag ng kaisipan ng Diyos. Diba? Sino tayo para magpahayag ng kaisipan ng Panginoon? Pero salamat na lamang binigyan tayo ng kaunting paraan para makasilip doon sa kaisipan ng Diyos. At mula rito ay tayo ay sa pinakamaliit na bagay na ating masisilip ay tayo ay bigyan ng Panginoon ng kagalakan sa lahat ng mga bagay na Kanyang gustong gawin sa atin. Now sa oras na ito ay nais kong i-share sa inyo, hango na rin dito sa verse na ating ginamit. Sa King James Version ng chapter 1 verse 2 ng 1 Peter ay pinapakita diyan yung salitang elect according to the foreknowledge of God. At yan ang gusto kong gamitin natin sa oras na ito na pamagat, elect according to the foreknowledge of God. Mapapansin natin na dito sa 1 Peter, kung kayo ay magiging masusi sa pagtingin, ay sa ilang mga version, yung salitang elect ay nadoon. Katulad ng verse 2 ng chapter 1 sa King James Version, ang elect ay nasa verse 2. Samantalang sa ilang version naman, ang ESV at ilang pang mga version, kahit ang NASB version, yung salitang elect ay nasa verse 1. But tandaan natin mga kapatid, it doesn't matter kung nasaan yung tinatawag na elect na yan, pero
ang pinapakita rito, tanda natin na ang Biblia na ating binabasa primarily or sa pasimula, ito ay walang mga verses, di ba? Ito'y ito'y dahilan na lamang sa pag-translate at sa ilang mga bagay. Naglagay sila ng mga verses upang mas madaling makita at ma-pinpoint ang ilang mga bagay. But sa pasimula, ang mga talatang ito o ang sulat na ito ay kagaya ng sulat na dire-diretso. So ito'y hinati na lamang. So, pero gayon pa man, ang salitang elect, ang ilan ay nasa verse 1, ang ilan ay nasa verse 2. But it doesn't matter, pero ang pinapakita rito ay sa NASB version, ay pinakita roon na sabi niya, those, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens. So, tandaan natin nang si Pedro ay sumulat sa mga kapatiran, ang mga kapatiran sa panahon ito na kanyang sinusulat, ang unang sulat niya ay ang mga kapatiran ay nangalat sila sa iba't ibang dako dahilan sa tinatawag na persecution. Sabi niya, sila na mga aliens, so sila ay napadpad doon sa mga iba't ibang mga lugar. Ang ilan ay nasa lugar ng Pontus, sa Galatia, sa Cappadocia, ang ilan ay sa Asia, ang ilan ay sa Bithynia. Ngunit lahat sila, sa kabila na sila'y nangalat at nakarating sa iba't ibang mga dako, ngunit ang pinakamahalaga, sila ay mga elect. Amen. Sila ay mga elect or mga hinirang na ito. At sila ay hinirang at ang pagkahirang na ito ay meron tayong mga salita na gusto kong maging malinaw sa atin sa biyaya ng ating Panginoon at sa tulong ng Kanyang Espiritu sa oras na ito, na pinakita rito, elect or chosen according to the foreknowledge of God. So, ang ilan sa mga salita na ating lilinawin ay yung salitang elect at yung foreknowledge of God. Yung elect, yung hinirang, kanina ay pinakita na sa atin sa ilang mga pagpapahayag na maraming mga tinawag at kakaunti ang hinirang, kakaunti ang pinili. And that's right. Yan ay katotohanan. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? So, merong maraming mga tinawag. Ang paglalarawan ng ating Panginoon sa pagtawag ay kagaya ng lambat, yung dragnet na inihagi sa dagat. At ang dragnet ay inihagi sa dagat kapag hinila ang net, mga kapatid, hindi lang naman mga isdang pwedeng makain ang mahuhuli ng net, di ba? Kundi ang mahuhuli ng net, nariyan yung mga ahas dagat o anong klase, mga butete, na ano pa mang sila ay masasama doon sa lambat. See? Masasama sila sa lambat. Pero sabi ng talinghaga na ating Panginoon, pagdating doon sa pangpang, yung mga mangingisda ay kukunin niya yung mga mapapakinabangan at yung mga hindi mapapakinabangan ay babalik uli doon sa dagat. So yun ang paglalarawan na marami ang mga tinawag, ngunit ang mga hinirang at sa pasimula pa, well, hindi po sila binago ng dragnet. Ang isda, ang galunggong ay hindi binago ng dragnet. Yung butete ay hindi siya kayang baguhin ng dragnet. Kung ano siya, ay yun siya mahayag sa pamamagitan ng paghila ng dragnet mula doon sa dagat. So ibig sabihin, ang kalikasan ng bawat isa ay ang kanyang kalalagayan sa pasimula pa ay gayon na siya. So, ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay siyang maghahayag lamang kung sino talaga ang taong ang nilalang na ito. So, may kita natin, sabi rito ng verse na ito, who are chosen or elect according to the foreknowledge of God. Now, gusto kong tingnan muna natin, mga kapatid, kailan ba itong tinatawag na pagkakaroon o pagkakaroon ng tinatawag na foreknowledge of God. You know, sa ilan, ang pananaw nila sa tinatawag na foreknowledge of God ay kagaya
ng kaisipan ng ilan na dati ganito rin naman yung aking iniisip, na ang Diyos bago ang pasimula, bago ang paglalang sa langit at lupa, ay tila baga yung salitang foreknowledge, ay tila baga ang Diyos ay tumanaw doon sa tunnel of time. At mula siyang ng kanyang tanawin ang doon sa tunnel of time ay nakita niya yung mga tao na tatanggap sa kanya, mga tao na kapag dumating ang salita ng Diyos ay tatanggapin niya ang Panginoon, and then mula doon sa ganitong pagkakita niya sa ganitong mga tao, sila ang pipilian ng Diyos. Well, mga kapatid, hindi gayon meron akong isang picture na gusto kong ipakita at makita natin na minsan ganito ang kaisipan ng tao, na kapag ang Diyos ay tumanaw sa tunnel of time, ay makakakita siya ng mga tao at mula doon sa mga taong yun na makikita niya, ay doon siya magpapasimulang pipili. Pero tandaan natin ang pinapakita ng kaisipan ng banal na kasulatan. Nakita natin sa Book of Romans chapter 9 na ang tao bago pa itinatag ang sanlibutan o bago pa sila gumawa ng mabuti o masama, sila ay pinili na ng Diyos. So, ibig sabihin, wala pa sila, hindi ang basihan ng pagpili ng Diyos ay hindi nang sila ay nag-exist sa ibabaw ng lupa. Kundi hindi pa sila nag-i-exist, hindi pa sila lumilitaw sa ibabaw ng lupa upang ma-display ang biyaya ng Diyos. Dahilan kung ang babasihan ay gawa ng isang tao, ibig sabihin mga kapatid, hindi ito biyaya. Diba? Dahilan sa ito ay biyaya, hindi ito may kinalaman, wala itong kinalaman sa gawa ng sinuman. Ang Romans chapter 11 ay nagpapakita ng ganitong pangusap ni Apostol Pablo. Sabi niya, sa chapter 11 verse 5, in the same way, then there is also come to be at this present time a remnant according to the God's gracious choice. Then sabi niya, what then? Sabi rito, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works. So kung ito ay biyaya, hindi ito nakabase sa gawa ng isang tao. Now, kung ang Diyos ay tatanaw, mga kapatid, sa tinatawag na tunnel of time, alam niyo ba na ang kanyang mararanasan o ang kanyang makikita ay walang iba kundi ang makikita niya ay ang kasamaan ng tao. Diba? Ang Book of Romans chapter 3 ay nagpakita ng tiningnan ng Diyos ang sanlibutan, nakita niya ayon sa Book of Psalms, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at hindi na kaabot sa kaluwalhati ng Diyos. Then, tell me, paano sila mapipili ng Diyos on that basis? Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Paano sila mapipili ng Diyos on that basis dahilan walang matuwid, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ngunit dahilan ito, ang gawa ng Diyos ay dahilan sa kanyang biyaya. Alam niyo ba ang sinabi ng Book of Genesis chapter 6 verse 8, pinakita roon ng unang nakaranas ng biyaya na pinakita sa banal na kasulatan. Ang unang lalaking nakaranas ng biyaya ay sino? Si Noah. But Noah found favor in the eyes of the Lord. See, found favor in the eyes of the Lord. At ano yung favor na ito na kanyang naranasan? Siya lamang ang naligtas sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa. That's the favor of God. Yun yung favor ng ating Panginoon. Sa kabila na ang buong sanlibutan sa panahon yun ay totoong napakasama. Pero pinili ng Diyos na ibigay niya ang biyaya kay Noah at sa kanyang sambahayan. Ano pa sabi ng banal na kasulatan? 8 kaluluwa lamang ang naligtas sa baha sa panahon ni Noah. So,
makikita natin sa ganitong bagay ay nais kong tingnan natin ang isang kaisipan, mga kapatid. Well, sa isang bagay na gusto kong puntahan muna sa oras na ito at pahintulutan yung maglagay ng illustration dahilan bagamat di po ako nakagawa ng PowerPoint, pero sinikap ko lamang sa ilang mga bagay na karoon tayo ng ilang presentation. So, now, kung titingnan ninyo ang, just imagine, gamitin nyo ang imagination nyo. Just imagine before the foundation of the world. Bago itinatag ang sanlibutan, ibig sabihin, bago nilikha ang langit at ang lupa, wala ka pang makikitang anumang bagay. Walang atom, walang molecules, walang ano pa mang bagay, alikabok na lumilipad sa panahong yon. Tanging ang Diyos lamang ang nag-exist. At ang panahong ito ay, pasensya na kayo, medyo maliit. Pero ito yung tinatawag na eternity before time began. Ito yung eternity, ito yung walang hanggan. Wala pang panahon, wala pang pagbibilang ng mga taon na nagaganap. So, it is, tinawag itong eternity. Yung panahon na wala pang umiiral na anumang mga bagay. Pero, mula sa panahong yon, ito yung sabihin natin, ito naman yung panahon na tinatawag na before the creation of the world. Or sa ibang salin ay before the foundation of the world. So ito yung eternity bago ang paglikha at bago itinatag ang sanlibutan. Ito yung panahon na ang Diyos siya ay gumawa o kanyang tinapos o inilagay yung tinatawag na foreknowledge of God. Ang foreknowledge of God ay ito yung kapasyahan ng Diyos. Ang foreknowledge of God ay ito yung tinatawag na desisyon ng Diyos sa lahat ng mga bagay na kanyang gagawin. So yun yung tinatawag na the foreknowledge. So yung foreknowledge na yan ay ang hindi ito, mamaya makikita natin sa banal na sulatan, ang foreknowledge, hindi lamang ito foresee. Nakikita natin sa ibang version, sa ibang verse na makikita natin ang salitang foreknowledge ay ginamit doon, hindi lamang he foresee, kundi whom he foreknew. Diba? Whom he foreknew. At dito bago pa itinatag ang sanlibutan, dito binuo ng Diyos ang kanyang kapasyahan na tinatawag na the whole counsel of God. And this whole counsel, ang counsel na ito, ay ito yung kanyang gagawin at isasagawa kapag siya ay lumikha na ng mundo at ng sanlibutan at ng mga tao. So ito yung counsel na ito, kung makikita natin sa banal na kasulatan, na ang counsel ng Diyos, sabi ng Isaiah chapter 46 verse 10, my counsel, sabi niya, anuman ang aking ibigin ay aking gagawin, and my counsel shall stand. Ang aking payo, ang aking kapasyahan. Nang tiningnan ko yung salitang counsel, mga kapatid, sa Hebrew word, ang salitang counsel, ang pinapakita nito ay isang punong nakatayo na diretso, na matibay. At yun ay inilarawan din ang pictograph ng Hebrew word na counsel ay kagaya po ng spine ng tao. Yung spine, yung gulugod, yung buto niya, na siyang magiging dahilan para ang tao makatayo. At pinapakita rin dito yung tinatawag na firm decision ng isang tao. So yung counsel ng Diyos ay kapasyahan ng Diyos na kanyang gagawin
ayon sa kanyang kagustuhan at walang pwedeng makialam sa counsel na ito ng Diyos. How many can say amen to that? Walang pwedeng bumagabag at pwedeng pumigil sa tinatawag na counsel na ito ng Diyos na siyang ginagamit o tinawag na foreknowledge of God. So from that foreknowledge of God, then He start this na tinatawag na election. Doon siya nagpasimulang pumili. So dito yung tinatawag na pagpili, bago pa itinatag ang sanlibutan, bago pa nag-exist, bago pa may ginawa ang isang tao, ay ang Diyos ay kanyang kinilala yung mga elect. Diba? Kanyang pinili yung mga elect. See? Kaya sila tinawag na elect dahil sila ay hinirang. Sila ay hinirang. And then, ito yung mga elect na ito, ay sila ay tinawag yung salitang predestination. Ang salitang predestination ay galing siya sa salitang destination, pero merong prefix na salitang pre, na ibig sabihin before. So, sila ay inilagay na sa isang destinasyon bago pa mangyari ang lahat ng mga bagay. I hope you get my point. So, sa ganitong paraan ng tinatawag na sa panahon ng eternity, minsan sa theology ay ginagamit nila yung eternity past. Dahilan sa ito ay para sa panahon natin ay nagdaan at pagkatapos niyang buuin ang kanyang kapasyahan at siya'y pumili ng kanyang mga sabihin pa natin, tinatawag na mga elect. Mamaya, meron akong bibigyan ng pansin, 3 pinakamahalagang character sa buong plano ng Diyos na tinawag na mga elect. Now, so, bago'y tinatagan sa libutan, binuo ng Diyos ang kanyang kapasyahan, ang kanyang counsel, at siya ay pumili, at sila ay inilagay, sila ay tinawag yung salitang they predestined or predestination. At pagkatapos ng ganitong bagay, saka natin makikita yung tinatawag na pasimula ng paglalang ng Diyos. Isn't that wonderful na ang Diyos, bago siya magpasimula, tinapos niya na ang lahat ng mga bagay. At nang tinapos niya ang lahat ng mga bagay, ibig sabihin, walang sino man na pwedeng makialam sa plano ng Diyos na ito. Walang demonyo sa iba sa lupa dahilan bago pa nila lang si Satanas, tinapos na ng Diyos ang kanyang layunin. See? Paano siya makakahadlang sa layunin ng Diyos ay bago pa siya nilalang, bago pa siya nilikha, bago pa siya ginawang si Lucifer, at bago pa siya naging si Satanas, ay tinapos na ng Diyos ang kanyang counsel. See? So, paano niya papakailaman ng ganitong bagay? Ibig sabihin, ito'y desisyon ng Diyos, walang sino man at gagawin ng Diyos kung anong man ang kanyang nais na gawin. So, nakikita natin pagkatapos ng bahaging ito, saka pa lamang nagkaroon ng tinatawag na beginning of time, at makikita natin yung Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now, tingnan natin ang counsel ng Diyos nito. So, iwanan ko ang bahaging yan, pero gusto kong pumunta sa bahagi ng tinatawag na counsel ng Diyos. I hope wala man yung illustration, but in our imagination ay ma-retain sa atin yung kailan ang foreknowledge of God na ito. Na ang foreknowledge of God ay ito ay ang buong o the whole counsel of God. Ito yung purpose of God. Ito yung decision ng Diyos. At ito yung tinatawag na kapasyahan ng Diyos. Now, tingnan natin ang ilang mga talata para ma-establish ang counsel of God, ang foreknowledge of God. So, ang chapter 33 verse 11 ng Book of Psalms ay ginamit yung sa verse na ito
pinakita rito na the counsel of the Lord, sabi rito, stands forever. The counsel of the Lord standeth forever. Tatayo. Ibig sabihin, kagaya ng pinakita ko kanina, ang Hebrew word ng salitang counsel ay kagaya ng isang puno na matatag na nakatayo. At kagaya ng isang firm decision na gagawin ng isang tao na hindi pwedeng mabago ng sino man. At ganoon, at ang desisyon na ito ay hindi desisyon ng tao, ito ay ang tao kapag siya ay nagdesisyon, ay minsan kapag siya ay napaliwanagan ng ilang mga bagay, ay siya ay nagbabago, di ba? Naalala ko yung desisyon ng propeta ng Diyos na sinugo ng Panginoon para kay Jeroboam, at nang siya ay ang instruction sa kanya, pagkatapos mo mag-prophesy kay Jeroboam, huwag kang babalik sa dating daan, kundi mag-iba ka ng daan. Ngunit merong isang matandang prophet na gusto siyang subukin at hinimok siya na bumalik sa dating daan at kumain. At isa sa bagay na hiniling, sinabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang kakain, huwag kang iinom, huwag kang dadaan sa dating daan, umuwi ka at umuwi ka na sa ibang daan mo, ikaw ay daraan. Pero siya ay napaliwanagan ng maganda ng matandang propeta at siya ay nainyayahan sa bahay, kumain, uminom at bumalik sa kanyang dating daan at siya'y nabago ang kanyang desisyon at siya'y nilapa ng leon. So makikita natin ang kapasyahan ng tao ay napakadaling magbago, but not the counsel of God. But not the counsel of God. So ang payo ng Diyos ay ito ay tatayo. Ito ay makikita natin sa aklat ng 46 verse 10 ng Isaiah, declaring the end from the beginning and from the ancient times, these things or things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Diba? So, my counsel shall stand and I will do all my purpose. Now, mga kapatid, tingnan natin ang foreknowledge ng Diyos na ito. Ang foreknowledge ng Diyos na ito, hindi lamang ito nakakita ng unahan ng panahon, kundi ang foreknowledge ng Diyos ay kapasyahan mismo ng Diyos ang buong gusto niyang gawin sa mga bagay, sa mga panahong darating. So, sa pinakita natin sa aklat ng Psalms o Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans of the mind of man, but it is the counsel of the Lord that will stand. Marami ang pag-iisip ng tao. Marami pwede mong sabihin sa Diyos. May mga tao nagsasabi parang mas maganda yung kanyang iniisip kaysa sa iniisip ng Diyos. Pero mga kapatid, wala pa rin pwedeng bumago sa bagay na yan. At the end of the day, makikita mo, mas tama pa rin ang plano ng Diyos. Mas mainam pa rin ang kanyang plano sapagkat ginawa niya ito by His wisdom. So, tinapos niya ito sa pamamagitan ng kanyang hindi kayang matarok na karunungan ng Diyos. Ano sabi ni Paul sa Romans? Sabi niya, ang lalim at ang taas ng kaisipan ng Diyos, sino ang di matingkalang na kanyang plano at kaisipan? So, pinakita rito na He does whatever He pleases. His counsel will stand forever. His purpose will stand. So, counsel and purpose ay iisa ang pinapakita kapag kayo nagbabasa ng banal na salita. Kapag nakita ninyo ang salitang counsel, ang purpose, ito ay iisa. At ang isa sa pinaka pwede nating gamitin na ibig sabihin ng counsel and purpose, ito yung tinatawag na original intent ng Diyos. It is the original intent. So,
Sa Hebrews chapter 6 verse 17, ang verse na ito ay nagsasabi na ito, ang counsel ng Diyos is unchangeable. See, in the same way, God desiring even more to show to the ears of the promise, gusto niya ipakita sa mga tagapagmana ng pangako ang hindi nababago na layunin ng Diyos is unchangeable. It is unchangeable. Mga kapatid, hindi tayo nananalangin para baguhin ang plano ng Diyos. Nananalangin tayo para ma-tunein natin ang ating kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. See, hindi tayo ang bumabago sa kaisipan ng Diyos. Kinakailangan ang ating mga kaisipan ang siyang magkipag-coordinate sa layunin ng Diyos. So it's unchangeable. Unchangeable. Hindi niyan mababago. Walang suggestion na makakapagbago ng kanyang pasya. At mga kapatid, kung ganito, on this basis, ang kanyang pagpili sa iyo, imagine kung ano ang gagawin ng Diyos para sa iyo. Diba? Kung ganito ang basis ng kanyang foreknowledge para sa iyo, wala nang makakabago dito. Langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang layunin sa kanyang hinirang ay hindi na kayang mabago pa. Now, tingnan natin mga kapatid, merong 3 karakter sa Biblia na tinatawag na elect. At maraming mga elect na pwede tayong sabihin sa banal na kasulatan na mababasa natin. But merong tinatawag na 3 pinaka-major na sila ay mga elect. Number 1 ay ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo ba na ang ating Panginoong Jesus ay nasa foreknowledge of God? Basahin natin ang Acts chapter 2 verse 23. Ang Acts 2:23 ay nagsasabi ng ganitong bagay. See? So sabi ng verse na yan, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. So yung salitang ang ating Panginoon ay ibinigay siya ayon sa hindi o tiyak na plano at paunang kapasyahan ng Diyos. So ibig sabihin, ang foreknowledge is not just to foresee things in the future. But foreknowledge, it is a decision and the plan that He made according to the foreknowledge. Ito ay ginawa niya, ang kapasyahan na kanyang ginawa, ang layunin o ang plano na kanyang ginawa ayon doon sa kanyang pinasyang bagay na kanyang gagawin. At mga kapatid, alam niyo ba na ang plano ng Diyos, dahilan hindi ito mababago, ito yung tinatawag na limit. Ibig sabihin, hanggang dito ka lang. Kung ano ang layunin ng Diyos, hindi ka pwedeng lumagpas doon sa layunin ng Diyos niya. Hindi ka pwedeng magkulang at di ka rin pwedeng lumagpas doon sa layunin ng Diyos. Eksaktong bagay ang mangyayari ayon doon sa kanyang plano at layunin. So makikita natin na this definite, tiyak na plano at paunang kapasyahan ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, sabi ng Panginoon, sabi niyang Panginoon sa mga alagad, ang anak ng tao ay kinakailangan pumunta sa Jerusalem at siya ay ibigay sa mga matatanda, ibigay sa mga pari at sa mga saserdote at siya ay patayin at siya ay sa 3 araw, siya ay patayin, siya ay pahirapan at patayin at sa 3 araw siya ay mabubuhay na maguli. Alam niyo kung ano sinasabi ng Panginoon? Kung ang sinasabi niya ay ang eksaktong plano at layunin ng Diyos na mangyayari sa Kanya. Di ba? Ang Kanyang sinasabi is the definite plan. Siya ay pupunta sa Jerusalem dahil kinakailangan niyang pumunta sa Jerusalem at doon siya mamatay.
Hindi siya pwedeng mamatay, tumalon doon sa templo. Hindi siya pwedeng mamatay na naroon sa karagatan. Siya'y mamamatay sa Jerusalem dahil yun ang nasa foreknowledge ng Diyos. At siya'y mamamatay sa Jerusalem, hindi sa anumang paraan, kundi siya'y maghihirap at siya'y papako sa krus at ibubuhos ang kanyang dugo. Yun ang nakatakda sa kanya. See, the foreknowledge, the definite plan and foreknowledge of God ay sinasabi ni Jesus sa mga alagad. Ang anak ng tao ay pupunta sa Jerusalem, papahirapan siya, ibibigay siya sa kamay ng mga saserdote at ng mga Hudyo at siya'y pahihirapan at siya'y papatayin. Ngunit siya'y mababangon sa ikatlong araw. At sabi ni Pedro, sabi niya, Panginoon, huwag mangyari sa iyo ang ganitong bagay. Nung sabi ng Panginoon, Satanas, lumagay ka sa likuran ko, isa kang katitisuran sa akin dahil ang iniisip mo ay hindi ang kaisipan ng Diyos, kundi ang kaisipan ng tao. Well, ang sarap nga naman kasama si Jesus. Ang sarap nga naman na sila'y together, pumupunta sa mga lansangan, nangangaral, nagtuturo, nakikinig sila ng mga mabibiyayang salita ng ating Panginoon. At habang sila'y nakikinig, sila ay nabibless, sila ay nagigiliw sa biyaya ng kanyang pangusap, at ang mga tao ay gumagaling sa kanilang karamdaman, ang mga alipin ng demon-possessed, at ang mga taong pinapahirapan ng karamdaman ay nakakalaya. Kasi sarap makita ng ganitong mga bagay. But ang lahat ng mga bagay na yun ay pawang pasimula ng dakilang layunin na kanyang gustong gawin. At ang sabi ng Panginoon, sabi niya, lumagay ka sa akin, Satanas, hindi ikaw ay balakid sa layunin ng Diyos para sa akin. So, nakikita natin, hindi nang siya ay humarap kay Pilato. At sabi ni Pilato sa kanya, bakit ayaw mo magsalita? Alam niyo ba, inis na inis si Pilato sa kanya? Bakit ayaw magsalita? Bakit hindi mo ipagtanggol ang iyong sarili? Alam mo ba kung ipagtatanggol mo yung sarili, pwede kitang pakawalan at pwede kitang ipapatay. At sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng gawin yan maliban ipahintulot ng Diyos sa sangkalangitan. Dahilan ang lahat ng mga bagay na mangyayari ay walang kinalaman ang sinumang tao. Ang Diyos, ang kanyang counsel, ang siyang mananaig at tatayo at walang makakahadlang na anuman. At sabi ng Panginoon, ang dahilan kung bakit ako narito sa libutan ay para sa ganitong bagay. Kinakailangan niyang mamatay at ibuhos ang kanyang dugo. So, number 1, elect na makita natin sa banal na kasulatan, tinawag sa 1 Peter chapter 2 verse 4, siya ay elect and precious. Sa Isaiah chapter 42 verse 1, siya ay my servant whom I chosen. See? Siya ay pinili, siya ay hinirang, ang ating Panginoong Hesus, siya ay naroon sa tinatawag na panukala o kapasyahan ng Diyos. In fact, sabi ng Revelation chapter 13, verse 8, ang kordero ay pinaslang bago pa itinatag ang salibutan. So, ang lahat ng ito ay nasa kapasyahan ng Diyos. Ito ang kamangha-mangha, mga kapatid, na ang lahat ng bagay na mangyayari ay nandun na sa tinatawag na kapasyahan ng Diyos. At ito ay nadidispense sa kanyang takdang kapanahunan. So, siyang number 1 na tinatawag na elect. Pangalawa na gagamitin natin, na pinakita ng banal na kasulatan ay ang Israel. Kanina nabasa natin narinig natin yung mga verse na binasa para sa Israel. At ang Israel ay ang bansang lumabas mula na ang pinaka-making of Israel. May kita ninyo na meron tayong mababasa sa Bible na I made you. Nilikha ko kayo. So ang Diyos ang nag-create at nag-make sa Israel. At paano siya ginawa? Ang paraan ng paggawa
sa Israel, ang creation ng Israel ay ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Nakuha nyo? Tinawag ng Diyos si Abraham at binigyan siya ng anak sa kanyang katandaan. Ipinanganak si Isaac at the age of 100 years old na si Abraham at 90 years old si Sarah. Pinakita ang ganitong bagay dahilan meron siyang gustong ipalitawin at ito ay ang nation ng Israel. So, ipinanganak si Isaac. Then, si Isaac, sabi ng Book of Romans chapter 9, pinakita doon, ang election ay si Ismael at si Isaac. Sabi ng Diyos, kay Isaac, ipagtitibayan ko ang tipan at hindi si Ismael ang aking doon isa sa katuparan ng kanyang layunin. So si Isaac, at nang si Isaac ay mag-asawa, si Rebecca ay nanganak si Rebecca ng kambal. Esau and Jacob. At sabi ng banal na kasulatan, I love Jacob. So tandaan natin mga kapatid na ang foreknowledge ay hindi lamang basta kaisipan ng Diyos, ang foreknowledge of God ay may kasamang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba na ang pagpiling ito ay hindi lamang basta mini mo, kundi ang pagpiling ito isang marubdob na pag-ibig at pagmamahal. So, mula kay Abraham, then Isaac, then mula kay Isaac is Esau and Jacob, at doon naganap yung tinatawag na the purpose of God according to election by grace. Si Isaac o si Jacob, sabi niya, the older shall serve the younger. And Jacob have I loved, and Esau have I hated. So, alam niyo ba na yung salitang tingnan muna natin yung salitang foreknowledge. Ginamit din dito yung salitang foreknowledge sa tinatawag na Romans chapter 8, verse 28. And we know that God causes all things to work together for good, to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, election is according to the foreknowledge of God, at ang pagtawag ng Diyos sa tao ay ayon naman sa kanyang layunin. Verse 29, sabi ng verse 29. So sabi ng verse 29, for those whom He foreknew. Yung salitang foreknowledge ay ginamit sa ibang version, sa ibang salin ni Apostol Pablo, na whom, pag sinabing whom mga kapatid, ito ay pinatutungkulan sa mga tao. Nakukuha niyo mga kapatid. To whom, for those whom He foreknew. Yung kanyang mga nakilala ng una pa. Ito yung foreknowledge. At alam niyo ba na ang salitang foreknew ay galing ito sa isang salita. Ang Greek word na ginamit dito ay proginosko. Ang salitang proginosko ay ito rin ay dalawang salita na meron siyang prefix kagaya ng salitang foreknew, di ba? Foreknew. Yung pro ay yun yung prefix na kanyang salita na ang ibig sabihin ng salitang proginosko ay ang pinapakita rito ay yung kanyang mga inibig. Meron akong isang pinakita nilagay dito. Those whom God previously chose to love with a distinguishing love in ways that He does not love others. Ibig sabihin, ang salitang foreknowledge na ito, o foreknew, ay pinapakita rito ay sila na kanyang una pa, na kanyang pinili
at minahal. Ng kakaibang klaseng pag-ibig sa isang pag-ibig na hindi niya ibinigay sa iba. Nakukuha niyo mga kapatid? Alam niyo ba, ang salitang proginosko ay, ang pinaka-root word nito ay yung ginosko na ibig sabihin, knowledge. Yung salitang know or knew. Alam niyo ba na yung salitang knew ay ginagamit ito sa sa ilang mga pangungusap para itago ang bagay na intimate relationship between the husband and the wife. I hope you get my point. So, Genesis chapter 4, verse 1, pinakita roon, and Adam knew Eve. Diba? And Adam knew Eve. Now the man had relations. So, sa King James Version, mas maganda. And Adam knew Eve, his wife. Yung salitang knew dyan, bagamat ang Hebrew word na yan ay yada. Pero, is the same meaning sa New Testament na proginosko. O yung salitang ginosko rather. Na, ibig sabihin, and Adam knew Eve, his wife. And he conceived. Now, mga kapatid, alam natin na hindi lamang pwedeng magdalang tao, hindi pwedeng magdalang tao kapag nagkakilala lamang ang lalaki at babae. There's something intimate relationship na nangyari sa kanila bago magkaroon ng conception. At sa ganitong paraan ay dito inihilang tulad. At sabi ng Matthew chapter 1 verse 25, si Joseph ay hindi niya nakilala. Tingnan natin Matthew 1:25. Sabi rito, and knew her not. Ito'y si Mary and Joseph. At hindi niya knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. So ibig sabihin, walang relasyon na kagaya ng mag-asawa na ganap sa pagitan ni Joseph and Mary, not after maliban na naipanganak na ang ating Panginoon. So, yung salitang, and knew her not. Yung salitang, diyan yung makikita yung salitang ginosko. So, ibig sabihin, yung salitang pro-ginosko ay ito yung pagpapakita ng kanyang pag-ibig at pagmamahal doon sa kanyang pinili bago pa itinatag ang sanlibutan. At ang pag-ibig na ito ay hindi niya ibinigay kagaya sa iba, kundi ito espesyal niya lamang ibinigay doon sa kanyang hinirang na ito. And Jacob have I loved, and Esau I hated. Now mga kapatid, yan ang dahilan, ang buhay ng mag-asawa ay itinakda ng Diyos na isa lamang lalaki at babae. Hindi sa plano ng Diyos sa pasimula, in the beginning it was not so, sabi ng ating Panginoon. Ang polygamy ay wala sa original intent ng Diyos. Ito'y one man and one woman. Dahilan, ang lalaki ay magpapakita lamang ng kanyang pagmamahal sa nag-iisang babae na hindi niya pwedeng ipakita ang pagmamahal sa ibang yon. Diba? Ang ganong klaseng pagmamahal ay ibibigay mo lamang sa nag-iisang babae na iyong nakasama. So yun yung kaisipan ng salitang proginosko. Now, pansinin ninyo, mga kapatid, dahilan ang foreknowledge na ito. So, pangalawa na binigyan natin ng pansin ay yung tinatawag na Israel, na pangalawang elect na pinakita ng Bible. At ang pangatlo, alam natin kung ano yung making ng Israel, paano sila ginawa. And then, si Jacob ay pinili ng Diyos. Dahilan sa pamamagitan ni Jacob, sa kanya palilitawin ang isang bansa. Diba? So, yan ang dahilan doon pa lamang sa sinapupunan ni Rebecca. Ang nakikita na ng Diyos, sabi ng Diyos kay Rebecca, 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan. Ang isang bansa ay magiging makapangyarihan. At yung bansang yon ang
gagawa sa kalooban at layunin ng Diyos, at ang bansang ito na Israel ang siyang pinaka-iibig ng Diyos. Nabasa natin kanina, di ba? Yun yung hindi sila pinili dahilan sa marami sila, hindi sila pinili. Gusto kong ikaw tuloy yung ginamit kanina ng Deuteronomy chapter 7. Actually, yung mga verse na yan ay ilan yan sa mga aking inilagay as a reference. And the Lord, 7 verse 7, the Lord did not set His love on you, nor choose you because you were more in number than any of the people. Ibig sabihin, walang ibang rason ng kanyang pagpili, hindi dahilan sa rami, hindi dahilan sa maganda kayo o ano paman, kundi, sabi niya, not because you were more in number than any of the peoples, for you were the fewest of all peoples, but because the Lord loved you. But because the Lord loved you. Mga kapatid, ang foreknowledge pala, hindi lamang yan basta pasya. Yan ay expression ng kanyang pagmamahal. And that's the reason I believe that it is election by grace and not by works. It is election by grace. Ito'y pagpili dahilan sa biyaya. Dahilan kung titingnan ang iyong gawa, titingnan ka, tayo ay hindi qualified. We are all disqualified. But because of that grace ang nag-qualified sa iyo. Kinqualified ka. So, nakita natin, una si Jesus Christ as elect. Pangalawa is the nation of Israel. At ang pangatlo is the church. At dito sa church na ito, kasama ako at ikaw. Kasama ikaw at ako na naroon sa foreknowledge ng Diyos. Nandoon sa foreknowledge ng Diyos na ito ay kanyang isa sa katuparan ng anuman na kanyang kaisipan at layunin na kanyang gustong gawin, hallelujah, sa kanyang elect. Sino man ang kanyang elect, mga kapatid, ay mangyayari sa kanya ang ayon sa kanyang counsel. Ano man ang kanyang nasa kanyang foreknowledge, ano man ang nasa kanyang counsel, yun ang eksakto at walang kulang na mangyayari sa kanya. Praise God. Alam niyo ba, mga kapatid, bakit ang ating Panginoon nagagawa niyang sabihin, yan ang dahilan bakit ako iniibig ng Ama. Ibinigay ko ang aking buhay ng kusa at hindi ito pinilit, kusa akong ibinigay. At sabi niya, may kakayanan akong magbigay at may kapangyarihan akong kunin. Dahilan, alam niya na ito ay eksaktong layunin ng Diyos para sa kanya. Paano niya natitiyak? Hindi ba siya nag-iisip, mabubuhay kaya ako? Well, mabubuhay siya tiyak dahilan ito ang nasa foreknowledge of God. I hope, brothers and sisters, makita mo ang iyong sarili hindi sa iyong kalalagayan ngayon. Makita mo ang iyong sarili hindi sa iyong pagsusumikap na iyong ginagawa ngayon. Makita mo ang iyong sarili sa foreknowledge of God. At kapag nakita mo ang iyong sarili in the foreknowledge of God, mga kapatid, iyong tandaan na kung ano ang nasa layunin ng Diyos, yun ang mangyayari sa iyo exactly. Alam niyo, habang binubulay-bulay ko ang ganitong bagay, ako ay naalala ko ang pagpiprint. Ngayon, yung printing natin sa panahon ngayon. Ang printing natin ngayon sa panahon, hindi kagaya ng dati na inuukit at pinapadaan sa press. Pero ngayon, ang printing natin is digital. At alam niyo ba yung digital, kapag ikaw ay gustong maglagay ng larawan, for example, yung keyboard na yan, at gusto mong i-print, yung buong picture na yan, yung image na yan, ay the-download doon sa sabihin pa natin sa pinaka-database o doon sa doon sa computer,
At kapag nagpasimula siyang mag-print, kung ano ang eksaktong kulay at kung saan tatama yung kulay na yan at yung mga detalye na naroon, eksakto, right on the dot, doon tatama ang lahat at paglabas nito ay eksaktong larawan kung ano ang nandoon sa pinaka-image, di ba? Di ba? Kapag ikaw ay nag-print ng parrot, di ba, minsan parrot ay iba-ibang kulay, makikita mo kung ano yung detail na naroon sa kanya, yung orange, yung green, yung lahat ng detail, eksakto doon lilitaw kung saan siya dapat lumitaw. At alam niyo ba mga kapatid, ang larawan ito ay kagaya ng DNA ng tao na inilagay sa loob ng katawan ng isang tao. Kapag ang isang tao ay sinilang, then, o sa panahon pa lamang ng kanyang paglikha sa kanya, yung dahilan siya ay yung DNA niya, yun yung pinaka-program ng kanyang lilitaw sa kanya. Kung ang kanyang complexion ay light, brown, yellowish, or black, yun ang ililitaw niya sa kanya dahilan nakaprogram na ito doon sa DNA ng isang tao. Isn't that amazing mga kapatid? At alam niyo ba na ganun ang foreknowledge ng Diyos sa bawat isa sa atin? Lilitaw ka accordingly sa kanyang foreknowledge. Now, tingnan natin mga kapatid sa ilang sandali. Nakita natin ang Diyos ay ginamit doon sa Romans chapter 9 verse 11 ng Book of Hebrews, or rather Book of Romans. For though the twins were not yet born and had not done anything good or bad, so that God's purpose according to His choice would stand not because of works, but because of Him who calls. And it was said to her, the older will serve the younger. Mga kapatid, kahit hindi ang lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay ni Jacob, ay makikita natin ay last Wednesday, minsan inisip natin dahilan, kagaya na pinakita ko kanina, dahilan sa ang ilan ay tingin, dahilan si Jacob ay nagpapahalaga doon sa birthright, kaya siya pinili ng Diyos. No. Nakita natin na kaya si Jacob ay nagpahalaga sa birthright dahilan epekto ito ng pagpili sa kanya. It is just the effect of his election. Epekto ito, bakit siya merong ganong desire? Bakit siya nagpapahalaga sa birthright? Bakit siya nagpapahalaga sa spiritual na mga bagay? Bakit hindi siya katulad ni Esau na hindi nakinig sa kanyang mga magulang? Bakit si Jacob ay siya'y nakinig ng labis sa sinasabi ng kanyang nanay to the extent na baka siya ay masumpa? Diba? Sabi niya, Nay, paano kung makilala ko ni tatay? At instead na mahipo, ay ang aking makinis na balat, samantalang si Esau ay mabalayubihin. At ang aking tanggapin ay sumpa instead of blessing. Ang sabi ni Rebecca, anak, mapunta sa akin ang iyong sumpa, gawin mo ang aking sinasabi. Why? Because si Rebecca ay merong revelation na binigay ng Diyos sa kanya, the older will serve the younger. At si Jacob ay naging masunurin at kanyang nakuha, hallelujah, ang kanyang pagkapanganay. Now, mga kapatid, yun ay epekto. Ang ugali ng isang tao ay may kinalaman sa paghirang ng Diyos sa kanya. Bakit siya ganito? Ito'y epekto. Well, wag natin isipin na lahat ba ng desisyon natin ay pinapakialaman ng Diyos? No, sir. May mga desisyon si Jacob na pinagbayaran niya. Pero ang layunin ng Diyos ay hindi pwedeng mabago sa kanya.
Diba? Sabi niya, tinanong siya ni Paraon, ilang taong ka na? Sabi niya, ang aking edad ay 130, kakaunti at puno ng kapighatian. Punong-puno ng kapighatian yung kanyang mga bagay na karanasan. Dinaya siya 2 beses dinaya siya ni Laban sa kanyang asawa, dinaya siya sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pag-aalaga ng kanyang mga tupa at kambing, at marami pang bagay. Naranasan niya ang isa sa kanyang anak na ma-rape. Pero mga kapatid, ang lahat ng mga karanasang ito ay kanyang pinagdaanan pero hindi kayang baguhin. Ang hindi kayang baguhin ay ang layunin ng Diyos from the beginning up to the end. Si Jacob ay sabi nang siya ay nagpasimulang sumunod sa kanyang mga magulang anak, papatayin ka ni Esau. Dahilan ng inaantay lamang ni Esau ay ang pagbababang luksa ng iyong tatay at pinangako niya sa kanyang sarili na kapag namatay ang iyong ama, ikaw ay kanyang papatayin. Kaya pinapayo ko sa iyo, tumakas ka, pumunta ka sa bayan ng aking mga kamag-anak. At sabi niya, huwag kang kukuha ng mapapangasawa sa lugar na ito. Pumunta ka doon at doon ka mag-asawa, sabi ni Isaac sa kanya. At sabi niya, at nang si Jacob ay tumakas para sa kanyang buhay, at nagdadapit hapon, wala siyang ibang daladala, kundi ang kanyang balutan, ang kanyang damit, at ang kanyang kaunting, ang suot-suot at ang kaunting damit ng kanyang daladala. Pero, nang magdadapit hapon, siya ay inabot ng paglubog ng araw. Siya ay natulog. At sa panahon ng kanyang pagtulog, dinalaw siya ng Diyos na nagtalaga sa kanya. Dinalaw siya ng Diyos na pumili sa kanya. Praise God. Hallelujah. At sa isang panaginip ay nakapanaginip siya. Mga kapatid, it doesn't matter na maganda ang iyong higaan para magkaroon ka ng sweet dream. Ang higaan ni Jacob ay ang marahil damo at kumuha siya ng unan. Ang unan niya hindi malambot na pillow. Hindi siya nakahiga sa magandang kama. Ginawa niyang una ng isang bato. Pero ng gabing yun ay dinalaw siya ng Diyos na humirang sa kanya. Praise God. Mga kapatid, hindi ko ipagpapalit ang pagdalaw ng Diyos kaysa sa masarap na higaan ng kama. Dahil kahit wala ka sa hotel, pwede kang dalawin ng Diyos. At pwede ang Diyos mangusap sa iyo at magpahayag sa iyo at sabihin, anak, ikaw ay aking hinirang. Dinalaw ng Diyos si Jacob sa gabing iyon. At nakita siya sa kanyang panaginip, nakikita siya ng isang langit na bukas. At ang pintuan ay mayroong hagdanan mula taas hanggang doon sa lugar na kanyang kinahihigaan. At nakita niya ang anghel ng Diyos ay akyat manaog doon sa ladder na yon. At nang tingalain niya sa bandang dulo ay nakita niya ang Diyos. Hallelujah. Nakita niya ang Panginoon sa dulo ng hagdanan sa itaas. At nagsabi sa kanya, at sabi rito sa chapter 28 Genesis verse 13 and verse 12. Sabi ng verse 12, and he had a dream, and behold, a ladder was set on the earth, with its top reaching to heaven. And behold, the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of your father Abraham, the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your descendants. And your descendants will also be like the dust of the earth. And you will spread to the west, to the east, to the north, and to the south. And in you and in your descendants shall all the families of the earth be blessed.
Mga kapatid, ang plano pala ng Diyos ng pagpapala kay Abraham upang siya'y maging pagpapala sa lahat ng mga bansa sa lupa ay sa pamamagitan nino? Ni Jacob. Si Jacob ang kanyang gagamitin. At sabi niya, in verse 15, pakinggan nyo ang statement ng Diyos sa kanyang elect. Hear the word of the Lord sa kanyang elect. Anong sabi niya sa kanyang hinirang? Behold, I am with you and will keep you wherever you go. Behold, narito ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man makarating. Ibig sabihin, wala nang masamang bagay na pwede mangyari sa kanya. Maraming bagay niyang naranasan na kinapighati, kinasiphayo ng kanyang puso. Pero sa lahat ng kanyang pinagdaanan, ang Panginoon, God see him through all those years. And guide him through sa lahat ng panahong yun. Praise God. Behold, I am with you and will keep you wherever you go. Praise God. Kahit siya ay dinadaya na ni Laban, kahit siya ay iniisahan na ni Laban, sabi niya, well, ang bihira yung batik-batik, sabi ni Laban, ang magiging sweldo mo ay batik-batik. Pero dahilan kasama niyang Diyos, ang mga ipinapanganak ay batik-batik. At sabi ni Laban, baguhin natin, parang lugi ako, mas maraming batik-batik pinapanganak. Ang magiging sweldo mo, yung may mga stripe naman. Nang sumunod na taon, ng mga pinapanganak may stripe. What happened? Ito yung plano ng Diyos ang gumagawa sa Kanya. Amen? May mga tao siyang naranasang dinadaya siya, pero in the midst of those experiences, God is with Jacob. Hallelujah. Can we say, praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi rito ng sumunod na pangyayari, pangungusap, I am with you and keep you wherever you go. And I will bring you back to this land. Amen. Papaalis pa lang siya, mga kapatid. Papatakas pa lang siya kay Esau. Ang sabi ng Panginoon, ibabalik kita sa lugar na ito. Dahil hindi ang lugar ng iyong mga kamag-anak ng iyong nanay, hindi yun ang lugar na aking tinakda para sa iyo. Ang lugar na ito, ang aking ibinigay sa iyo. And that place is called Luz sa panahon yun. At sabi niya, and will bring you back to this land. Tiyak ba, mga kapatid? Nakabalik ba si Jacob? Yes. Nakabalik siya dahilan yun ang nasa foreknowledge ng Diyos. I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you. Dahilan, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, hanggat hindi ko natatapos ang lahat ng ipinangako ko sa iyo. Now, mga kapatid, we as the elect of God, tingnan mo ang iyong buhay, hindi sa iyong kasalukuyang kalalagayan. Tingnan mo ang iyong buhay, pabalik doon sa foreknowledge ng Diyos. And that's the reason ang sabi ng Panginoon, search the scripture, for in them you think you have eternal life. And they are the one that testify of me, and also it testify of you as well. Ito ay nagpapatotoo sa akin, at ito ay nagpapatotoo sa lahat ng kanyang mga hinirang. Now, mga kapatid, sa oras na ito, tingnan natin ang ating sarili sa foreknowledge ng Diyos. Tingnan natin ang ating sarili doon sa napakasaganang biyaya ng Diyos na binibigay at ginagawad sa atin dahilan
sa kanyang pagkapili sa kanyang mga anak. At habang ating tinitingnan ng ganitong mga bagay, naniniwala ako, kung dito ka titingin, anong sabi ng verse na binasa kanina? Kung titiyakin mo ang iyong pagkatawag at pagkahirang, hindi ka matitisod kailanman. Hindi ka, pwede kang madapa dahilan sa ilang pagkakamali, pero ikaw ay babangon. Dahilan, ang iyong titingnan, hindi ang kasalukuyan, kundi ang layunin ng Diyos. Tiyakin natin mga kapatid, totoo, maraming tinawag, pero kakaunti ang hinirang. At ang mga hinirang na ito ay gagamitin ang termino na ginagamit, there is 1 in a million. At ang nag-iisa sa 1 milyong ito ay mga hinirang ng Diyos. At ang hinirang ng Diyos na ito ay sasagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na nasa kanyang kaisipan. My counsel shall stand. Walang kayang bumago doon sa nasa kanyang pag-iisip. Anong sabi ni Gamaliel sa mga tao sa panahon yun dahil inuusig nila ang iglesia? Sabi ni Gamaliel, magdahan-dahan kayo ng pag-usig sa kanila. Dahilan, kung ang bagay na ito ay sa Diyos, hindi mo yan pwedeng iwalang halaga. Masusumpungan mo lamang ang iyong sarili na nakikipaglaban sa Diyos. At yan ang naranasan ni Saul of Tarsus. Pilit niyang sirain ang foreknowledge of God. Pilit niyang gustong destroy ang church of God. But at the end of the day, nasumpungan niya ang kanyang sarili na sumisipa siya sa matulis. At the end, siya rin ang nasaktan. Nabulag siya. At ang panahon ng kanyang helpless condition, ang tumulong sa kanya ay ang iglesia na kanyang pinag-uusig mismo. Sabi ni Gamaliel, magdahan-dahan kayo. Dahilan, if it is of God, sabi ng Acts 5:39, but if it is of God, you will not able to overthrow them. You might even be found opposing God. Makikita nyo na kayo ay nakikipaglaban sa Diyos. Dahilan, ang panukala ng Diyos is what? Is unchangeable. The counsel of God will stand. Hallelujah. Alam nyo ba yung salitang will stand? Kapag kayo ay tumira sa bowling at merong nag-iisang nakatayo, yun ang paglalarawan ng plano at layunin ng Diyos. Babagsak ang lahat, pero mananatili ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah! Praise God. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Praise God. Awitin natin ang awit, I know I am the bride that you're returning for. Hallelujah. Praise be to the name of Jesus. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. Let's sing this song. Habang ating inaawit, can you imagine yourselves? Tingnan mo ang iyong sarili, hindi ngayon. Hindi sa iyong kalalagayan ngayon. Hindi ikaw bilang isang mahina. Hindi ikaw bilang isang talunan. Hindi ikaw bilang isang nagfi-fail. Kundi tingnan mo sa pamamagitan ng perspective ng Diyos sa kanyang foreknowledge. Hallelujah. Let's sing it. Hallelujah. Ating iko ang ating maulo sa oras ito. Si Abraham sa kanyang kaisipan, kailanman hindi niya na-figure out sa kanyang kaisipan na siya magkakaanak.
lalo pat nakita niya ang lahat ng kawalan ng pag-asa. Nakita niya ang kanyang pagtanda. Nakita niya ang pagiging baog ni Sarah. At higit sa lahat, nakita niya ang paglipas ng panahon ni Sarah. Ang pagtanda, ang pangungulubot ng balat at lahat ng pag-asa na siya ay magkakaanak ay nawala ng lahat. Ngunit dahilan ang nasa kaisipan at layunin ng Diyos, si Sarah ay magkakaanak. Si Abraham ay magkakaanak sa pamamagitan ni Sarah. Kaya't ang lahat ng mga impossibilities, ang lahat ng yun ay hindi nakahadlang. Ang tumayo pa rin na nanaig ay ang layunin ng Diyos. Praise God. Sa huling mga araw nito, maring wala sa ating hinagap na makita ang layunin ng Diyos na kanyang sinabi. Ang lahat ng kanyang pinili bago pa itinatagan sa liputan, silang lahat ay itinalaga rin naman sila upang maging kawangis ng ating Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng yan ay napaka-imposible. Imposible yan para sa ating kaisipan at ating layunin. At ating kahit anong ating pagsusumikap ay hindi natin magagawa ang lahat ng mga bagay. Ngunit kung hindi yan kaya ng ating pagsusumikap, kaya ito ng layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo dumulog sa panalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, narito ang iyong mga hinirang. Hallelujah. Isa sa iyong mga hinirang, ang aming Panginoong Yesus, ang bayan ng Israel na iyong sinabi, maglalaho ang lahat ng mga bagay. Pwedeng mawala ang bituin, ang kalangitan. Ngunit hanggat ang buwan at ang bituin ay nananatili sa ibabaw ng sangkalangitan, ay hindi mawawala ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal sa iyong bayang Israel. Marami silang bagay na pinagdaanan. Naging captive sila at halos nabura sa kasaysayan. Pero sila ay lumitaw, Panginoon, at muling isinilang sapagkat ang lahat na nagaganap sa kanila ay hindi sa kanilang sariling kagustuhan, kundi sa kapasyahan ng Diyos na may layunin sa lahat ng mga bagay. Panginoon Diyos, gayon din naman ang iyong iglesia sa huling mga araw nito. At Lord, tinulot mo, ipinasya mo na ako at ang aking mga kapatid ay maging kabahagi ng iglesyang ito. Na meron kang panukala at meron kang layunin na tinapos mo na bago pa nagpasimula ang paglalang ng sanlibutan. At Panginoon Diyos, lahat ng ito ay mangyayari. Lahat ng ito ay matatapos sapagkat iyong sinabi, hallelujah, ikaw ang nagpasimula at siyang magtatapos ng aming pananampalataya. Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na iyong mga anak. Kahit man ang aming mga kapatid sa kanilang mga tahanan at sino man ang nakikinig ng iyong mga sa oras na ito ng iyong mga salita, Panginoon, bayaan mo, Lord, ang bawat hinirang ay iyong tinawag, ay iyong tatawagin, at bawat iyong tatawagin ay iyong aaring ganap, at bawat iyong aaring ganap, iyo silang laluwalatiin, Panginoon. O Lord God, hallelujah, ang dakilang panukalang ito ay tatapusin mo sa bawat isa sa amin. Ikaw na nagpasimula ng mabuting gawa sa aming buhay, ay lulubusin mo ito hanggang sa araw ng pagparito ng aming Panginoong Yesus. O Lord God, maraming salamat. Bayaan mong tingnan namin ang aming mga sarili, hindi sa aming mga mata na aming nakikita sa uling araw nito, kundi kagaya ni Abraham na hindi na nakatingin sa kanyang sariling katawan, hindi na nakatingin sa kanyang asawa na baog at matanda na, kundi nakatingin, hallelujah, sa pangako ng Diyos na hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas na nilulahati ang Diyos. Hallelujah. Panginoon, naroon ang aming kalakasan. Wala sa aming sarili, kundi nasa iyong pangako, nasa iyong layunin, nasa iyong tapos na panukala.
naroon ang aming kalakasan. Dahilan ito ang tapos na gawa na iyong pinanukala. Dakilang Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang buong karangalan at ang buong biyaya at ang buong pagpapasalamat sa iyong kabutihan, kagandaang loob, pag-ibig at masaganang biyaya sa lahat ng iyong mga hinirang sa uling maaraw nito. Ito ang aming pasalamat at ito ang aming dalangin kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah.